So guys, continuation po. To God be the glory po ulit. Isang pinagpalang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. Harinawa po may pagpatuloy niyo pa rin po ang pagsubaybay sa tuloy-tuloy kong paggawa ng mga ganitong content na inaalay po natin. Sinasama ko po kayong lahat na nagtatry magtapos ng mga content kong duktong-duktong. Inaalay po natin ito sa ating creator, walang iba kundi sa kanilang mag-ama lang. At sa mga taong kagaya natin na lubos na umaasa at nagtitiwala sa paparating na pagliligtas ng ating Panginoon at sa paparating na paghahari niya ng 1,000 taon. Amen. So guys, WWDH Season 34 Part 17 na guys. Thank you so much po talaga sa ating Panginoon kasi po inaalaw pa rin po niyang maduktungan ko mga content kong ganito. So guys, isang maiksing recap lang po para sa ating lahat. Ito po gusto kong idagdag dito sa part na to, sa season ko na to, kasi nakalimutan ko po yata itong i-mention or na-i-mention ko na rin po to sa mga naunang season ng WWDH ko. So gusto ko lang pong ulitin kasi parang hindi ko pa po ito nare-recap. Maiksi lang po yung pagtatawid na ginawa ko tungkol dito sa isang pangyayari sa Old Testament, sa lumang tipan ng love letter ng ating creator. So kasi nga po guys, ang pagsuway po talaga kahit saan anggulo nating tingnan ay meron pong consequence. Lahat po ng ginagawa ng isang human being, ng isang creation ng ating Panginoon ay may kaalinsabay po yung karampatang resulta. So kung anong ginagawa natin, masama man ito o mabuti, ay meron po yung magiging mabuti at isang hindi magandang resulta. It depends po sa ginawa talaga ng isang tao. So noong unang panahon po, noong unang siglo po, ay meron pong isang naging reyna ng bansang pinili ng ating Panginoon. Yan nga pong Israel. So sabi din po dito sa mga bagong dokumentaryong napapanood ko, yan pong mga karatig bansa ng bansang Israel pasintabi po, disclaimer po sa mga babanggiting kong bansa na which is alam naman po natin na sa mga bansang ito may mga kaguluhang nagaganap until now. On and off po ang mga gera dyan kasi nga po sa isang hindi ka nais-nais na tapat na pangyayari, mararanasan po talaga ng huling generation natin ang World War III. So nakaabang po yan guys, any moment po talagang mararanasan ng mundong ginagalawan pa natin ngayon, ang ikatlong digmaan. Tapos mayroon pa pong mangyayaring Armageddon, tsaka yung pong Gog and Magog. So yung pong Armageddon, mangyayari po yan talaga sa within the 7 years tribulation. Tapos yung Gog and Magog po, after the 1,000 years yun mangyayari. So yun po yung pagre-rebelde ni Satan, na ang magiging mga kakampi po niya yung mga taong nabuhay sa 1,000 years na paghahari ng ating Panginoon, na kumampi po, na nakinig po sa buyo ni Satan. Yun po yung pagkakaintindi ko sa dokumentaryong patuloy ko pa rin pong pinagninilayan guys. Bear with me po. So ito nga pong mga bansang Iraq, Turkey, Libya, Syria, Iran, Russia, and a lot other countries na patuloy pong pumapalibot sa bansang pinili ng ating Panginoon. Yan po sa bandang huli po meron po talagang mangyayari sa kanila. Kasi sabi nga po, kapag ikaw ay patuloy-tuloy sa
pagtuligsa sa ating Panginoon, dadating ang takdang oras at pagkakataon. Susupiling ka ng ating Creator, may mangyayari. Ibig sabihin, parang ano po, kumbaga sa isang salita, matatanggap mo na yung verdict mo. Parang something like that, guys. So, pasintabi po, disclaimer lang po sa mga sasabihin ko sa mga content kong ito. Sana nga po magtuloy-tuloy ang paggawa ko. Pag-pray nyo rin po ako, guys, kasi syempre tayo po pag nagkakaedad na talaga, kailangan talaga nating pagtuunan ng ating katawan ng kaunting panahon para sa magkaroon ng rest. Kasi nga po tayo nandito sa mundong ito na punong-puno na po talaga ng lason. Sabi nga po nung April po ng last year na lumipas na April 2024 sa mga research po according po sa research ng mga matataas na kinauukulan meron po talagang mga plastic stream na nakikita sa katawan ng tao. Kasi yan nga po hindi na maiiwasan talagang lahat tayo nakaka-encounter ng laso ng mundong ito. So sana po pagtibayan pa rin natin ang kapit natin sa ating Panginoon para po tayo tuloy-tuloy na ingatan ng ating Panginoon. Kasi nga po last generation na po ito So talagang ang mundong ito po maraming mararanasang kakaiba. So mag-ingat po tayong lahat, guys. Huwag po nating iwawala ang tiwala natin sa ating Panginoon, sa kanilang mag-ama. Kasi sila lang po talagang pwede nating kapitan, guys. Ang mga tao po ngayon punong-puno talaga ng materialism, guys. Hindi naman po talaga maiiwasan kasi nandun pa talaga tayo sa kailangan pa talaga nating makasurvive. Sana lang po lahat talaga nung nakakilala na, nakadinig na, nakaunawa na, sa ating mga kaliitan, inaunawaan na natin ang konteksto ng salita ng ating Panginoon magpatuloy po tayo, guys. Nakakalungkot pong isipin, guys, kasi napakarami po talagang mapapahamak, guys, kasing dami po ng buhangin sa dagat. Yan po letra por letra nakasulat sa love letter ng ating Panginoon. Nalulungkot po ako, guys, kasi lately po ayoko na lang din pong i-mention marami pong mga akong nakikita sa aking pagtulog, sa aking panaginip na nadinig ko na rin po. Marami pong sign na nadinig ko na rin po sa mga matutuwid na mga ngaral ng generation natin. Ito naman po alam na nating lahat, guys. Sana lang po talaga kumapit tayo sa faith natin sa ating Creator. Panghawakan po natin ang tiwala natin sa kanilang mag-ama, guys. Noong unang panahon po, noong unang siglo, mayroon pong naging hari ng bansang Israel na nagngangalang Jezebel, guys. Ito pong si Jezebel marami din daw po itong naging karelasyon. So, nung naging asawa niya po si King Ahab, ito po ay nasa 1 King, chapter 21. Idiretso nyo na lang po ang pagbabasa nyo, guys. Sundan nyo po, guys, ang mga duktong-duktong kong pagtatawid ng WWTH. Sana po kapulutan nyo po ng maliit na motivation ang mga duktong-duktong kong ganitong content na hinango ko rin po sa pagsubaybay ko sa mga dokumentary na ang ginagawa po nilang final authority ay ang banal na love letter talaga ng ating Creator. So, guys, sundan nyo pa po. May maliit po akong recap tungkol dito kay Reynang Jezebel. To God be the glory po. Sana po kapulutan talaga natin ng malalim na lesson ang banal na love letter ng ating Creator. To God be the glory po. Thank you po for watching, and ingat po tayo palagi, and be steadfast in your faith sa ating Creator through His begotten Son. Amen. May kasunod pa po. WWTH Part 17 po ito. Amen.